Breaking na breaking news po tayo mga kababayan ko. Lovely Granada, meron ng pasabog na mala Granada. Matindi ang kanyang revelation tungkol po dito sa pagpapatumba kay Mima Alicia. Talagang meron pong pinapatamaan. At yung mga ibang mga vlogger mga kababayan, kung sino-sino na po ang mga tinuturo. At talagang sino-sino na po ang kanilang binibintangan. Dito po mga kababayan, sumabay din si Banat Bay. Tila nagsagutan ang dalawa, Lovely Granada at Banat Bay. Si Banat Bay po mga kababayan, kilala po natin na talagang isa po sa mga nagmamahal sa mga Duterte at solid DDS po ito. Kasama po natin ito si Banat Bay at dito naman si Lovely Granada. Talagang matindi rin ang bibig nito. Mima Alicia kung bumira. Kaya dito mga kababayan, ang pasabog ni Granada, malupit. Talagang iba din bumanat ito mga kababayan. Di ba itong nangyari kay Mima Alicia na kung saan yung mga loyalista nag-iyakan talaga. Kabaliktaran po sa mga nagmamahal kay Tatay Digong. Mukhang ipinagdiwang ang pagpanaw ni Mima Alicia. Bakit po? Kasi nga mga kababayan, yung mga tinanim na puno ni Mima Alicia, tila kakaiba. Puro pagmumura. Puro kung ano-anong mga masasakit na salita ang kanyang mga tinanim nung siya ay nabubuhay pa. Kaya dito si Lovely Granada talagang kinondena ang pagpapatumba kay Mima. Ito po ang sabi mga kababayan, bago natin puntahan si Banat Bay na matindi ang kanyang pagkabanat dito. Mima's death being weaponized against the DDS. Ayan daw mga kababayan, kumbaga nawe-weaponize daw. Nagtatanong po si Lovely, itong pagkamatay daw o pagpapatumba kay Mima ay binibintang sa mga DDS. Yan na po yung mga naratibo ng mga loyalistang vlogger. Hoy! Look at your comments! Sabi niya, talagang galit na galit. In reactions, you even wish na sumunod ang iba. You are literally celebrating. Sabi dito, just as how you're using the Move It Riders case para itulak yung politika nyong mga hinayupak kayo. Nako mga kababayan ko, nagalit na galit. Talagang kinondena ang pagpapatumbog kay Mima Alicia dito. O disclaimer po mga kababayan na hindi po natin kinokontent ito para laitin si Mima. Bago po ang lahat ako po ay nakikiramay sa kanyang pamilya, sa kanyang naiwan sa buhay. Kasi si Mima talagang sobra magsalita, nagmumura kung sino-sino po ang binabanatan. Kaya ating alamin bakit yung mga DDS po ay nagsipagdiwang. Ano ba ang kanilang pinaghuhugutan? So si Lovely Granada talagang nagagalit dito. Ito po. Tignan nyo po mga kababayan. Ito, create chaos. Magpakawala ng mga batang marahas. Kita nyo, si Duterte na naman may kasalanan. Patayan. Barilan kahit sa Senado. Maghasik ng lagim. Sabay-sabay. Release ang naratibo. Ibalik ang kamay na bakal. The Duterte formula. Dadanak ang dugo. Makabalik lang sa pwesto. Nakita nyo mga kababayan ko? Galit ako sa sinapit ng Move It Rider. Galit din ako sa sinapit ng mga inosenteng nadamay sa EJK. Sanggol mga bata. Tagos ang bala when media posted victims like Micah Ulpina and other kids. Pinaulanan nyo ng ha 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 ha. Kita nyo mga kababayan ko. Tignan nyo. Dito. Talagang malupit ang mga banat po ni Mima ni Lovely Granada. I remember the time when the DDS celebrated and mocked Eamon's death. That was also the very
time na sumabog lahat ng naipon kong pagtitimpi. As you display your evil, more ordinary Filipinos will rise and fight. O, nakita nyo mga kababayan ko? Dear at Diba? O, ito po, ang sabi ni Granada din. Si Mima na mahinga na. O, kita si Mima daw na mahinga na. Malaya sa magulong mundo. Si Tatay Kulkog nyo. O, kita nyo, tinawag na Kulkog si Tatay Digong. Buhay na buhay, ramdam ang kahihiyan. Worldwide, from yabang to kulungan. Ayan na mga kababayan. Si Lovely Granada, talagang bumabanat po kay Tatay Digong. Kulkog daw. Itong si Mima mga kababayan, tinatawag na si Tatay Digong ay uuwing nakakarton, uuwing buto-buto, uuwing nakagarapon. At pinagmumura niya si Sara at kung ano-ano mga sinasabi niyang fake news na nagpalaglag ng bata, may kabit, kung ano-ano pa. At talagang grabeng pagmumura nito mga kababayan. So dito, inaano lang natin saan nang gagaling yung mga ano po ng mga minamahal nating mga DDS. Ito po mga kababayan, tignan nyo po. Ito po, pakinggan po natin itong si Banat Bay. Ito po ang kanyang pasabog mga kababayan. Magugulat po kayo. Ito po, Banat Bay. May sinabi po ditong malupit. I-check po natin na si Banat Bay ha. O ito, merong matinding pasabog kay Mima. Ano ba ang kanyang masasabi? Bakit nangyari sa kanya ito? Bakit pinatumba ng riding in tandem na kung saan kinokonek sa politika? Pero ayon sa mga pulis mga kababayan, meron pong third party. Yung kanyang ka-live-in partner, talagang yun pong mga persons of interest. Yung isa pa si Kadadu daw, na kung saan, yan po ang naratibo ng mga loyalista, kung sino-sino po ang kanilang pinaparatangan, pati si Talakera, kung sino-sino ang binibintangan, kung ano-anong mga tao, kung ano-anong mga reliyon ang binabanggit na si Mima daw ay pinatumba. Hindi ba pwedeng ito? Personal na alitan? Yung jowa nga niya or yung kanyang kalibin nakita nyo, nagkakasuhan, nabugbog pa si Mima. Tapos i-connect po kay Sara at kung kani-kanino. O, tingnan nyo po ito. Pasabog po ni Banat Bay. Ito po. Pakinggan po natin. Maya, tao pa rin yan. Kahit gaanong kasamayang kaluluwa pa rin yan. Kahit ganun kababoy yan sa kanya, ibigay mo na lang yung huling respeto sa kanyang pagkamatay. Anyway, it is God who will judge her for eternity. Diba? Hindi ikaw ang may hawak ng kaluluwa niya. Okay, binaboy ka niya. Ako, actually, yan yung naglabas na kung saan meron daw akong anak sa labas. Kaya nga ako tuwan-tuwa dyan kasi malupit siya ha. Buti pa siya alam niyang may anak ako. Ako, wala talagang anak. Sabi ko nga, how I wish it's true. Hindi naman sa gusto ko magkaroon ng anak. Pero, syempre, wala naman po akong, single naman po ako. Paano ako magkakaanak? Immaculate, immaculate conception. Di ba? O immaculate consumption. Sabihin, napaka-imposible and yet, yun yung paratang niya sa akin. Sa akin, sa loob-loob ko, wala na akong magagawa doon. Ganon talaga Ganon ang tao Gusto nilang bumanat sa'yo, below the belt. Gusto nilang babuyin ka, below the belt. Okay, fine. Time will reveal. Sabi nga nila, let time be your friend. Time will reveal the truth. Ayan na nangyari. Hindi ko sinasabing karma to ha. Pero, ito yung bagay na kung ikaw sana naging mabuting tao, kahit papaano, and yet meron kang ibang pananaw sa politika. Kung ikaw ay mabuting tao, kahit papaano, may konting paggalang pa rin sa'yo. Pero ang nakikita natin, nung binabasa ko yung mga comment ng tao,
talagang binababoy siya. Kasi, tama rin naman yung, hindi ko sinasabing tamang babuyin siya. Tama rin naman yung sinasabi nila na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Tinanim mo puro pambababoy sa tao nang walang basihan. Puro ad hominem. Yan ang aanihin mo pagkadating sa future. Yan ang inaani niya ngayon. Although ako, I will not join sa kanyang pambababoy, sa kanyang pagkamatay. Dahil again, I'll refuse to be like my enemies. 'Di ba? Hindi ako papayag na magiging ganun din ako tulad ng aking mga kaaway. Although sabi nila, bakit yung mga banateros binababoy siya? Okay lang. I mean, may kanya-kanya kami. May kanya-kaming pananaw at may kanya-kaming style ng pagbanat. Ako, hindi ko gagawin yung ganung klaseng pagbanat. Namatay na siya. Ang babanatan ko ay yung mga kasamahan niya na nabubuhay pa. Bakit? Abay, ginawang issue ito keso si Duterte daw. Kita mo yung tindi ng ano nila, no? I mean, O ayan mga kababayan, alam nyo yung naratibo ng mga BBM vlogger, aba para silang may mga group chat. Pare-pareho sila ng content. Parang may nag-uutos na ganito, ganyan ha. Ano nyo, paugungin nyo, pag-viralin nyo na ganito, ganyan. Ang may gawa kulto. Gumaganon sila mga kababayan. Kung ano-ano yung mga pinagbibintangan nila. Daig pa nila yung mga detective. Daig pa nila yung mga pulis. Hindi pa natatapos yung pag-iimbestiga. Aba, meron na silang summary. Meron na silang senaryo. Alam na nila yung mga tinuturo nila. Ako si Mima mga kababayan, hindi ko siya kalaban. Isa po sa mga panahon, isang araw, nakilala ko po siya during campaign. Yun yung kwento. Na-meet ko po siya sa daan. Kung saan nagsasagawa po kami ng campaign, sinusundan namin si Inday Sara at BBM nung mga panahon na yon. Kaya nagkilala kami doon. Pero during natapos ang eleksyon, ako ay umalis na po sa kanilang grupo kasi ayaw ko ang kanilang mga patakaran. Nagsolo po tayo mga kababayan at tayo talagang wala tayong amo. 'Di ba? Hindi tayo gaya ng iba na binabayaran ang kanilang dignidad. So dito mga kababayan, ang mali kasi dito kung sino-sino po ang pinagbibintangan nila. 'Di ba mga kababayan, kay Sara, mga DDS sinungaling, mga DDS mamamatay tao, ba't ganun? 'Di ba mga kababayan ko? Yung nagpatumba daw samahan ng isang reliyon na ito, inutos daw ng leader. Pwede ba 'yun mga kababayan? For transparency and a better democracy nga ang inaano nila, tapos sasabihin nyo pagka merong mga ganyan, 'di ba? Kung sino-sino ang binibintangan nyo. Tamang sinasabi ni Banat Bay. Kung tama, mabuti ang itinanim mo, mabuti yung ibubunga. Pero dito, yung mga DDS po, kaya ganyan po ang naratibo nila ngayon na tila nagdiriwang po sila, hindi po natin sila masisisi. Nakita nyo po ito mga kasamahan ni Mima, tila ginagawa na nilang kakaiba. Iisa ang naratibo, i-connect kay Sara. Bali-balita nga mga kababayan, bubuksan ito sa impeachment. Ito daw yung kanilang plano. Yan po, bali-balita po . O tuloy pa natin mga kababayan ko kung ano masasabi ni Banat Bay. how are we going to respect yung mga tao? How are they going to respect yung pagkamatay ni Mima? Kung mismo yung pagkamatay ni Mima, gagawin ninyong content para kumita kayo. Gagawin ninyong political para kumita kayo at bayaran kayo mga na nagbabayad sa inyo. Diba? Alam natin na binabayaran naman kayo. Alam mo kung bakit? Meron tayong kasamahan sa Banateros na dating kasamahan niya yung mga bayaran ngayon. At least, ilang beses silang inalok. Tumanggi lang sila.
Nandyan si Jay Guevara, nandyan si Sir Jack. Ilang beses mga inalok yan, including myself, inalok. Hindi nga kami pumayag eh. Ibig sabihin, alam namin na meron talagang bayarang nagaganap sa kampo nila. Ang masakit lang dito, kung talagang may respeto itong mga kasamahan niya sa kanya, huwag nyo nang gamitin na content yung pagkamatay niya at sasabihin nyo mga Duterte pa ang pumatay. Imagine niyo na lang ha, si VP Sara Duterte ini-impeach. Si Pangulong Duterte nakakulong. Tapos pag-aaksayahan nila ang isang vlogger na wala namang bilang. Ba't ko sinabing walang bilang? Magdiretsuhan na tayo. Real talk to. Hindi to pambababoy kay Mima ha. Real talk na tayo. Wala namang niyang subscriber, followers. Wala namang nakikinig dyan. Walang matalinong taong nakikinig dyan. Walang karangal-rangal na taong nakikinig dyan. Ang nakikinig lang dyan ay yung mga katulad ninyong bayaran. Yung mga katulad ninyong pangag o mga wala ng silbi sa lipunan. Ibig sabihin, etong tao na to ay wala na pong masasabi nating impluwensya sa karamihan. Impluwensya sa matalinong pag-uusap o ideolohiya. Ibig sabihin, wala ito. Etong tao na to, hindi po ito pambababoy with all due respect. Etong tao na to, hindi naman po ito pinakikinggan ng mga tao. Ibig sabihin, maybe they watch and they're been entertained because of pambababoy. Alam mo naman tayo mga Pilipino, minsan gusto natin yung balahura eh. So, na-entertain ka, but it doesn't mean you believe. Totoo. Ako, minsan, di ba? Noon, ako, aminin ko noon. Meron ako mga ilang vlogger na pinapanood kasi pastos ang bunganga, kung bumanat, balahura. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Na-entertain ako, pero hindi ako naniniwala. So, ganito din kay Mima. Ako sigurado ko walang nanonood dyan na matalino upang magbago ang kanyang pananaw at pakinggan yung kanyang ideolohiya o ipakinggan yung kanyang argumento. Walang bilang sa madaling salita. Hindi makakapag-sway ng paniniwala. Kunwari, ikaw ay isang VP Sara Duterte supporter o PRRD supporter. Pag pinanood mo siya, magbabago ba pananaw mo? Hindi. Bakit? Wala naman siyang argumentong sinasabing matino. Ayan mga kababayan ko, ay kahit panoorin nyo po yung mga vlog ni Mima, talagang nanaisin mo na lang natakpan yung iyong tenga. Kasi puro mura, puro fake news ang sinasabi, puro gawa-gawang kwento. Isipin mo mga kababayan, sasabihan niya si Sara may kabit na basketballista, nagpalaglag ng bata sa ibang bansa. At kaya daw punta ng ibang bansa para yung pera itago. O nakita nyo mga kababayan, ayon daw sa kanyang mga pananaw, sariling opinion niya lang yun. At sinasabi niya si Tatay Digong uuwi ng nakagarapon. Sabi naman ni Lovely Granada, yung tatay niyong kulkog, from Yabang Tukulungan. Sinasabi ni Lovely Granada. Sabi ni Lovely Granada, yung pagkamatay daw ni Mima, ginagamit na weaponize ng mga DDS daw. Masaya pa daw na parang nagdiriwang pa daw ang mga DDS. Masisisi mo ba ang mga DDS? Masisisi mo ba ang mga nagmamahal kay Tatay Digong at Sara? Kung ganun ang kanilang naratibo at puro haha ang kanilang mga komento sa nangyari kay Mima Alicia. Tapos ibibintang nyo kung kani-kanino, lalong-lalo na yung talakera na mas magaling pa kay Conan, mas magaling pa kay Lupin, mas magaling pa sa kahit anong sinong investigador. Makabanat lang. Uunahan pa niya mga pulis. O, eto na. Mag-imbestiga na kayo, arestuhin nyo na. Kasi sila talaga, gumagana daw yung mga alipores na. Yan ang sinasabi ni Talakera.
Kita nyo ganun din yung mga vlogger na BBM vlogger, kung sino-sino ang kanilang mga parang ginagawa na nilang katatawanan o ginagawa na nilang negosyo ito. Kung may awa sila kay Mima, hindi nila gagawin ito. Mga kababayan ko, na pinapalabas nila na politika ang motibo. Nako po, mga kababayan ko. Kaya yung pasabog ni Banat Bay, talagang bibilib ka dito eh. Wala naman siyang argumento masasabi. Wala naman makakapagbago ng isip ko para maniwala sa kanya, sumunod sa kanya. Naintindihan niyo ibig sabihin? Walang bilang. So why would I kill him? I kill her. Bakit ko papatayin yan kung ako si VP Sara Duterte o ako ang INC? Kasi parang yung mga ibang mga, hindi siya, syempre patay na siya, mga bayarang vlogger ni Marcos. Ang tila pinalalabas si VP Sara Duterte o INC ang nagpapatay sa kanya. O isipin nyo mga kababayan, ang pinapalabas nila, puro sila di umano. Kulto, kay Sara, itong reliyon na ito, sila daw ang nagpatimbog. Pwede ba yon? Di ba mga kababayan, puro sila di umano. Iba, sila na ang tinuturo. Kahit di umano, puro katuro ng turo. Yung naratibo mo, dinidikit mo sa kanila. Di ba? Tama itong si Banat Bay talaga, mga kababayan. Ako naman, hindi naman mababaw ang INC dyan. Kung ako, halimbawa lang ha. Ayoko na magpangalan, baka sabihin na naman nila grave threat to. Kung ako, kanwari, INC, o pinuno ng INC, o kaya kung ako ay isang supporter ni VP Sara Duterte at merong kakayanan, iba papatayin ko. Gets nyo? Bakit ko papatayin yan? Wala naman silbi yan. Hindi naman nakakabago ng opinion yan. Di ba? Ang papatayin mo yung talagang alam mong, ito, yung yung kanyang pinapakalat ay nakakapagbago ng thinking ng ibang tao. Ganun. Ayan, mga kababayan ko, kaya kayo nang humusga. 'Di ba? Bakit gagawin po ng mga pinagbibintangan nila na si Mima ay ipatumba, 'di ba? Nakita niyo yung mga group chat na screenshot. Nagkaonsehan. 2.5 million, naging 2 million, tas si Mima Alicia, hinahanap niya yung parte niya. Tas sabi nung isa, di ba 2.5 million ang binigay? Sabi ni Mima, sabi nung isa, hindi 2 million lang. Di kung kung 5 tayo, tig 250k, mga ganun-ganon. So bahala ka nga, sabi nung kachat niya, sabi nito, ay wag niyo akong kukupalin, maliit lang ang kalookan. Yun po. Mga kababayan, at before mangyari yan, talagang meron na siyang kaaway sa social media. Tapos kung sino-sino ang kanilang bibintangan, di ba mga kababayan ko? Pwede ba yon? Kayo nang musga mga kababayan, at shoutout po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood kay Gaspar Beltran, Ma'am Mirna Aura, Ma'am Luke Isip, at sa mga kababayan na tuloy-tuloy na nanonood kay Imelda Facon, ayan. Jassy Santos, hahaha, sabi ko na magkakaroon ng kasama si Kian bilang santo. Bangag talaga. Naku po. Resulta sana. Naku po mga kababayan. Ayan po, shoutout sa inyong lahat at sana po pakishare at pa-comment kung ano masasabi nyo dito. At yung FB natin, i-subscribe nyo rin po ako dito sa The Wonders Philippines ha. Okay po, yan lang po ang ating pasabog. Salamat po.